At kaugnay pa rin po ng balitang niyang makakapanayam natin ang economist at business analyst na si Professor Emmanuel Leyco ng Asian Institute of Management. Magandang tanghali po sa inyo, Professor Leyco. Si Connie Season po ito. Magandang tanghali, Connie. Una ho sa lahat, ano ho yung masasabi ninyo doon sa sinabi nga hong assessment ng S&P sa Pilipinas na malabo raw na tumaas yung credit rating ng bansa? Linawin lang natin. Ang sinabi ng S&P, pinagtibay nila ang kanilang credit rating na BBB sa Pilipinas at binigyan din nila tayo ng stable outlook. Ang credit rating na to ay batay dun sa patuloy na lumalagong ekonomiya ng Pilipinas at lumalago na foreign exchange reserve at mahusay na debt position ng Pilipinas. Ngayon, sinabi rin nila na nababahala sila doon sa extrajudicial killing at saka mga policy pronouncements ng presidente sa ating mga karelasyon sa panlabas. Ano ho kaya ang magiging effect naman yung sa sinabi ho ng Pangulo na wala siyang pakialam? Maaari ho ba namin makuha yung inyo pong reaksyon doon? Sa palagay ko, kailangan na ring magbago ang mga tao at ang mga negosyante sa expectation nila sa presidente. Kasi ang presidente mukha talagang hindi siya yung typical na dati nating mga pangulo, no? Iba ang kanyang iba siyang mangusap, iba ang kanyang mga terminologies, no? At saka yung kanyang pakikipagrelasyon sa iba talagang ibang-iba sa mga dati nating mga pangulo. Ngayon, may epekto ba ito? Merong epekto, no? Pero hindi lang iyon ang gagawing factor, no, i-consider ng mga negosyante para ipagpatuloy o lumabas sa Pilipinas. Ang titingnan nila, in addition to how the president relates with other countries and the business sector, titingnan din nila yung overall na business climate sa Pilipinas. Okay, ano ho yung opinyon ng mga negosyante sa foreign policies po ng Pangulo? Sa ngayon, hindi pa mahirap pang sukatin, ano? Bagamat siguro marami na rin nagsasabi na ang pangungusap ng presidente ay hindi angkop doon sa mga narinig na nila dati. Pero sa palagay ko, hindi pa rin enough ito, no, para sabihin nila na hindi na sila makikipag-negosyo sa Pilipinas. Bagamat nag-aalala na rin siguro sila. So, in other words, may kumpiyansa pa rin naman yung mga mamumuhunan sa Pilipinas, sir. Hindi naman talagang masasabing may mga nagpo-pull out? Meron bang mga ganon? Sa palagay ko, hindi naman nagpo-pull out. Siguro, meron silang pangamba o kaya mga pag-aalinlangan, no, kung paano magpo-progress ang ating negosyo. Pero overall, I think they remain the same. They're watchful. Pero hindi pa sila, wala pang lumalabas, I don't think. So if our credit rating po ay would remain the same, wala namang masama kayong nakikita doon, ano? Wala. In fact, ang sinasabi ng credit rating agency, no, sinasabi nila na stable ang outlook sa Pilipinas. Ngayon, ang pangamba nila, pagka hindi ito, pagka nagbago at bumaba ang ating economic growth at merong mga ibang bagay na nangyari pa, pwede silang pumasok uli at sabihin nila na pwede nilang ibaba. Pero right now, in the next 2 years, ang sinasabi nila, stable ang outlook ng ating credit rating. Alright, marami pong salamat sa inyo pong ibinigay sa aming oras. Okay, salamat din. Yan po naman si Professor Emmanuel Leyco, ang business analyst.